Jasmine Omay lalaban di umano sa Universal Woman. Hello Corolas, mabuhay! This is Gaysel Ortega and welcome back to my YouTube channel. Hello! Kamusta po kayong lahat? Good morning, good afternoon, good evening, anong mga oras kayo nanonood sa akin ngayon. Maraming pong salamat. Sa mga bago ko dyan subscriber, returning viewers, thank you so much sa support. At sa mga hindi pa po dyan nakasubscribe, please subscribe my YouTube channel, Gaysel Ortega, Cruella and Pageantry, and click the notification bell below para updated kayo when it comes na maglabas ako ng aking mga video. Hey! Kamusta kayong lahat dyan? Syempre, pag-uusapan natin ngayon ang Universal Woman na si Jasmine Omay daw di umano ang ilalaban doon. At si Sofia Bianca ay hindi makakalaban kasi hindi siya pasok sa age bracket. Bago sana ibinigay yung corona na yun kay Sofia, sana inalam mo na yung edad na 25 to something, pataas pala, si Sofia Bianca, 20 years old pa lang. Nakakaloka naman yun na ikaw yung nanalo sa corona tapos hindi ka ilalaban. Ang sakit, di ba? At saka bakit kinuha doon sa Miss World Philippines yung ano ba tawag dito? Yung queen na ilalaban doon. Kung sa bagay, isa lang naman sila, Miss World Philippines at saka Miss Grand Philippines, dapat kinuha na lang dito sa, o kung hindi, yung mga queens doon sa Miss World Philippines na wala namang lalabanan, kagaya ni Bianca Tapia. Bakit si Jasmine Omay? Diba? Wala bang tiwala kay Bianca Tapia na ipanalo ang Universal Woman at ibinigay kay Jasmine Omay? Hindi natin alam kung anong mga pangyayari. Pero feeling ko ay si Jasmine Omay talaga ang nagbabadyang ilaban natin sa Universal Woman. Ito naman yung system neto, guys. Kasi aiming for back-to-back tayo. So, nakakalungkot isipin pero diba? Huwag tayong humangad ng corona, huwag tayong humangad ng back-to-back, or huwag tayong humangad ng makokoronahan si Jasmine Omay doon sa Universal Woman. For sure, makaplay siya, pero yung parang sure win ba? Walang parang kalokohan, o diba? Yung back-to-back kineme sa Universal Woman. So, nalulungkot lang ako kung bakit si Jasmine Omay doon siya yung ilalaban. Pwede namang iba. Tapos, ibang year na lang sana si Jasmine Omay kung pwede ilaban doon. Para yung more chances sa corona. Kasi aiming for back-to-back parang suntok sa buwan kasi yung corona. Parang, alam mo guys, mahirap talaga kung halimbawa nanalo last year, tapos ikaw ang representative this year. Parang mo na yung sarili mo. Kumbaga, ihanda mo na yung sarili mo sa pagkaligwak at saka sa pagkatalo. Kahit sobrang lakas ka na. Ganun, no? Ang importante na lang, ipakita mo yung galing mo sa international stage. Parang yun na lang yung kaya mong ibigay. Pero yung back-to-back, parang suntok talaga siya sa buwan. Nakakaloka. O, diba? Kahit siguro galingan mo pa. Siyempre, gusto lang naman ng organization na spread yung corona ng bonggang-bongga. Pero wala naman tayong magagawa dyan. Di umano lang naman. Wala pang confirmation kahit sa ang mga kaampo dyan. Pero natutuwa ako kasi ilalaban si Jasmine Omay sa international pageant at Universal Woman ito. Siyempre, achievement pa rin yun kay Jasmine Omay. So, mahirap nga lang, pressure at saka, hindi lang pressure, dobling pressure talaga sa kanya kasi nga, nanalo si Maria Gigante nung last year, tapos ngayon siya ang representative. Nakakaloka, di ba? Parang yung pressure parang ibinagsak sa iyo, di ba? Ng bonggang-bongga. Parang yun yung pinakamahirap sa beauty queen, yung alam mong winner ka last year tapos this year. Mas madali kasing kumuha ng corona na wala kang streak sa pageant, kumbaga wala pang nakukuha ng corona. Mas madali sa mga Pinoy na kunin yung first ever crown kaysa yung back-to-back. Kasi parang suntok talaga yun sa buwan. Kayo guys, payag ba kayo ni si Jasmine Omay ang ipadala natin sa Universal Woman para sa back-to-back natin? So, anong masasabi ninyo? At bakit si Jasmine Omay pwede naman si Bianca Tapia? Kasi may corona siya sa Miss World Philippines pero hindi siya ilalaban.
Ang tourism talaga ito, napakamalas. Tanggalin nga ninyo yung mga tourism na yun kung wala naman kayong balak ilaban internationally. Si Nicole Budol, nabudol dyan sa tourism na yan. Tapos si Bianca Tapia, wala man tayo naririnig kung ano nang nangyayari. Inumpisaan kasi ito ni Katrina Di Marana noong 2012 Binibining Pilipinas Tourism, ang ending nga. Tapos sa Miss Universe Philippines, naging Miss Universe Philippines Tourism din siya. So, ang malas talaga ng makokoronahan ng tourism na to. Parang wala kang magandang patutunguhan kung tourism sa'yo napupunta. Isa pang tourism ay si meron pa nung Miss Grand Philippines nung Nikki Demora, may tourism pa noon si Shannon Tampon, isa din siya sa tourism, 'di ba? Nga. O, di ba, nakakatakot at nakakalungkot yung mapunta sa iyo yung tourism ng mga kineming crown, di ba? Huwag na kayong mag-crown kung nagsasayang lang kayo ng pera tapos paasa pa sa mga girls. Nakakaloka yung mga tourism na yan. Nakakalungkot, di ba? Pero wala naman tayo magagawa kung si Jasmine Oma yung nagpa-oo at yung tumanggi si Bianca Tapia, di ba? So, pero sana tinanong muna si Bianca Tapia kung available ba siya at pwede ba siyang lumaban. Kaya bago si Jasmine Omay. Kasi mas may credentials yung Bianca Tapia. Kasi alam nyo naman kung ano ang woman with disability kasi si person with disability kasi si Bianca, di ba? So, malakas ang credential. Malakas ang kanyang ilalatag doon sa when it comes sa advocacy. Pa-advocacy kasi universal woman. So, when it comes sa credential at saka sa malakas talaga yung Bianca Tapia. Pero kung hindi naman lalaban, si Jasmine Omay kasi siya yung first runner-up. Nalulungkot lang ako sa part sa tourism na yan. Pero kung ilalaban si Jasmine Omay, lalaban ako. Supportahan natin yan ng bonggang-bongga. 100%. Nalulungkot ako. Anong mangyayari ngayon kay Sophia Bianca? Anong mapupuntahan niya? Saan siya mapupunta? Anong gagawin sa kanya? Anong purpose ng corona niya? Ba't kinunornahan siya? Ba't binigay sa kanya? Alam yung underage. Hindi ba alam or Miss World Philippines or ni Arnold Bigafria na 25 and above ang edad ng universal woman? Naawa ako dun sa mga beauty queen na hindi nakakapag-compete sa mga talang may corona. Tapos yung ilalaban yung walang corona. I'm not against Jasmine Omay, guys, ha. Naman ako. Wala akong problema kung siya. Ipo-support natin ng bonggang-bongga. Pero yung may mga corona na to, halimbawa, unang-una si Shannon Tampon, may corona, hindi lumaban. Nicole Budol, may corona, hindi lumaban. Si Bianca Tapia, may corona, hindi lumaban. Lahat yun mga queens din ng ALV and company. Oo, pero bakit yung first runner-up yung inilaban? O siya lang yung nag-accept. Ayaw ng iba. Hindi ko kasi alam. Wala akong alam. Sorry naman. Peace. Diba? So, yun lang yung aking masasabi. Kung si Jasmine Omay ang ipapadala sa Universal, full support tayo dyan, guys. Pero, sana naman yung mga queens na kinurunahan doon sa ALB, Miss Grand Philippines at saka Miss World Philippines nung isang taon at saka ngayong taon at saka nung 2023 taon na mga natenga, ay sana ipalaban naman para ma-experience din naman nila ang international. Kasi kinurunahan tapos yung walang corona, yun pa yung ilalaban. Ayun lang naman yung aking hanash. By the way, thank you so much. At saka pasensya na kung may na-open na naman sa mga pinagsasabi ko. Hello! Ayun na guys, comment down below sa inyong sa inyong violent reaction sa inilalaban daw si Jasmine Omay sa Universal Woman at saka ang inyong views and opinion sa mga nangyayari sa mga may corona tapos hindi naman inilaban. This has been Gazel Ortega. Maraming salamat po. Comment down below na kayo, doon na lang tayo mag-discuss. Baka may masabi pa akong masama. Bye!